Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Siguro kung napapanood nyo ito at ito po ay video premiere, it's 9 p.m. here in California, Thursday. Sa ating bansa ay 12 p.m. Friday. So always advance po kayo no ng almost 15 hours. Sa ibang parte naman ng Asia tulad sa Japan, 1 p.m. na ng Friday. Sa Europe, plus 7 sila, umaga. Sa kasama si RN2 cents no, sa Middle East. So, ang ating pong pag-uusapan mga kababayan, yung ponding inyong Vice President, si Designated Dilulu. At ganun din po, pag-uusapan din natin ng pahapyaw yung kanyang ama at the same time kung ano naman po yung mga lumabas sa bibig ng inyong Vice President. Mukhang ito, makikita na natin unti-unting na-open yung Pandora's Box. Ang nandun lang naman sa Pandora's Box niya ay punong-puno ng bitterness and resentful. Dito mamaya malalaman ninyo, no? Hindi natin alam kung ano talagang merong pagkatao itong inyong napiling Vice President. At the same time, may ipapakita ko sa inyo na malamang galit na galit dito ang mga bitter ng mga didishit. Lalong-lalo na dun sa sinabi ng kanilang poon na si Tamil Mail. No? Biruin nyo, no? Tanghaling dito 11:14 AM nagkakape pa ako. This is my second cup kasi nantok ako. Maaga ako nagising, 'di ba? Nag-live tayo kanina, aga 5:45 AM. Maraming salamat po sa uma-attend ng ating live ano. Nagla-live po si Tokis ha. Yung mga bitter diyan, yung mga inggitero kay Tokis, no? Yung mga napag-iwanan na. Ang yabang naman Ilora. Hindi naman po. Hindi natin sa minamaliit yung mga yun. Pero tayo ang pinag-uusapan, yung mga gunggong, huy, maghanap kayo ng topic. Yung makakatulong sa ating admin, yung balljacking nyo, yung mga dilawang mengs at mga didishit. No? Wag yung mga kapwa nyo pro vlogger, yung mga binibira nyo. Diba? O, tignan nyo si Go Philippines. Ako, no, pinanonood ko si Go Philippines, nire-replay ko yan. Ang binibira niya, yung mga didishit, nag-away-away. Huwag yung kapwa nyo PBBM vloggers. No, kung gusto nyo, PM is the key. Ganun lang yan. Di po ba? O, since ito po ay premiere, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng blessings through super chat, super stickers, super thanks, tulad po ni Ate Wanabet, no? Nagpa-super thanks po siya. Maraming salamat po. Naka-post na po sa community yan kay Ate Beth M, no? Na talagang itong mga to, mga taga Hapon, Japan, mga super supporter po, no? Talagang wala silang hinihingi, nakapalit, no? Basta suportado po sila, no? Maganda banggitin ko po sila. Yun lang po yung maibibigay nating balik sa kanilang walang sawang pagsuporta. Si Mamalu Parker, nagpa-super thanks din po. At si RN2 cents, no? Nag-rejoin sa membership at nagpa-super chat siya. O pang friends price daw nung anak ko na si Adam James. So, ba't lahat kay Adam James? Okay lang yan, no? At least para sa bata yan. Siguro natutuwa sila sa bata. Lagi ko pong kasama yun. Buntot ko po yun. Hindi pwedeng iwan, kundi baka kasuhan ako ng State of California. Employer ko po, State of California. No? At salamat din sa mga palaging uma-attend sa ating video premiere sa live chat box at sa live stream natin. Okay, nandiyan po si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte, sa mga advocates ng West Philippine Sea, sa ating mga kasundaluhan, mangingisdat, mga magsasaka, sa lahat po ng OFWs, mabuhay po kayong lahat, no? Kayo po ang ating modern heroes. Mahirap man malayo sa pamilya pero kailangan tiisin at huwag kalimutang laging mag-God first. O di ba isko lang? Isko with the taste of
Marcos administration, di ba? O si Isko, nakiki-join na sa atin eh. Basta sa amin, suportahan natin ang gobyernong ito. Para rin naman sa atin yan. Hindi para sa kanila yan, para sa sambayan ng Pilipino. Di ba ang galing? O, wag kalimutan laging magpasalamat at magdasal sa Diyos. Okay, keep the faith. Ika nga ni Bon Jovi. Okay, kay Ai Chang, kay Miyu, nandyan si Sen Chang, pasulput-sulput, si Toda Analisa, si Ate Wanabet, si Ate Bet M, si... Nabanggit ko na si Miyu, no? Okay. Sino pa bang mga taga-Japan dyan, no? Lahat po ng mga taga-Japan, no? Naka-background lang, no? Shout out po lahat sa inyo. Salamat. Kay Suset Ballesteros, kay Dr. Peli Poblador, sa mga Friends for PBBM, kay Kapdong, no? Minsan nandyan si Kapdong, si Lulu, ganyan din, si Sam D, nasasama na sila, si Lorna Rafael, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Mama Lu Parker, Malditang Lola, si Miles Tan, si Mika Santos na taga Japan yan, no? Sino pa? Si Rebecca Lagmay, si Ate Mighty Baisa, nako baka magtampo. Si Ilocana Kana, Carclea, Hattori, RN Tusens, Mohamed, si Red, si Kuya Danny Reynado. Sino pa? Yung mga iba pa po, no? Yung si Ate Lilian Liabe, yung nandiyan po sa LA, no? Siya po ay nurse, no? Pumapasok pa po siya sa ating live stream. Kay Ate Marie Chris Hernandez. Sino pa? Si Mami B, nabanggit ko na eh, no? At doon pa po sa mga si Cheryl SME Banyaga, si Cheryl Santa Maria yan. Nagbago lang kanya last name. Ayan, pumapasok po siya sa ating live stream, oh, di ba? Maski nawala silang mga moderatorship. Sabi ko naman sa inyo, maski nawala kayong moderatorship, hindi kayo kaagad isasako-sako ng ating moderators. Kasi kung wala naman kayong ad hominem, nandun kayo sa topic, alam ng moderators ang gagawin nila. Okay? Kung wala naman kayong masabi sa topic, puro lang kayo pang-aasar, alam na, may kalalagyan kayo. Yung tulad nung ginawa ni Judas Iscariot. Di ba? Si May Dons. Minsan papasok-pasok yan, no? Alam nyo naman, kasi mga busy kayo. I don't wanna hold you up, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa channel natin, may freedom kayo na manood, mag-stay. Tapos kung nakita nyo na yung mga favorite vloggers, influencer nyo, you can jump around. Jump around! Ika nga, di ba? Hindi ko kayo yung sisisihin, oy, wala ka. Si Ai Chang lang yun. Ayan na naman si Ai Chang. Si Ai Chang lang yun. Pag wala si Ai Chang sa aking premiere at LS, sinahanap ko na yan. Oy, kamusta ka na dyan? Mini-message ko rin. Tulad ng isang araw. Ay, Koy, kamusta ka na? Okay lang. Are you sure? Oo. O, diba? Kape muna tayo. Si Ate Bet M. Kinakamusta ko rin yan. Si Elora. Hindi lang si Kai. Kasi, bayaan mo na si Kai. Pakita ko lang po sa inyo, no? Commercial without ads. Walang bayad dito. Ay, mali. Ads and commercial pero walang bayad. Freebie. Ito po yung dala ng aking kumpare from the Philippines. Ito yung pinabili ko, Hopia Mungo flavor from Eng B10. Wala pong kinalaman ng Eng B10 dito. Hindi po ako sponsorship ng MB10. Masarap. Gusto ko tong flavor na to. Dala po ng kumpare ko. Ito pa, ewan ko ba't niya ako binigyan ng ramen. Siguro mahilig sa ramen si Adam James. Irbin. First time ko marinig to. Nissin's salted egg. Itlog na maalat daw ang flavor. At one of my favorite pulburon. House of Pulburon. Ang flavor nito, crispy rice with stevia. Ano yung stevia? Ewan ko dito sa kumpare ko. Love na love ako niya kumpare ko na yan. Huwag ko lang siyang pipikunin at magtatampo. Magkakaroon ulit ako nitong hopya pag dumating yung tito ko dito. Next month. Dalawa to ubos na. Inubos na nung misis ko yung isa. Di ba lang nagbigay na isang piraso. Sarap Okay, so yan po, no? Maraming nagmamahal kay Tokis talaga. Yung sila Ate Bet, saka si Ai Chang. Gusto akong padala ng ramen. Wag na po. Baka may masabi na yung mga ibang mga vloggers at influencer at lalong mainggit, di ba, Elora? Si Tita Aurora, bibigyan daw ako nung isda from Palawan. Ay, naku, maiinggit na naman sila Elora. Tingnan mo naman, no?
Ang dami nagmamahal kay Tokes kasi mahal din kay ni Tokes. You have all the freedom. No, I don't wanna bind you. Kaya sabi ko nga sa inyo, wapakels. Okay, haba nun no, RN 2 cents. Ito isingit natin, mga kababayan. Kasi marami dito na namang mga didishit. O, di ba sinabi ko sa inyo kanina sa LS natin binibira yung date ng ating first couple. O, nung bakla na yun. Bakla naman siya eh. Demanda niya ako kung sina-cyber libel ko siyang bakla. Di ba bakla naman talaga yun? Di ba? Oh, hindi naman kasi nungalingan yung sabihin kong bakla siya. Bakla siya, evident na ba? Di ba? Naiinggit sila dahil nag-dinner date. Oh. Tignan nyo yung larawan. Siguro lahat kayo nakita nyo niyan. Eto pa, bago mag-dinner date. Oh, I swear to be a Philippine Coast Guard auxiliary. Si First Lady Lisa, ano sabi lang sa ABS-CBN? Siguro nakita nyo na to 2 days ago. PCG says First Lady Marcos, its newest auxiliary officer, won't be deployed to West Philippine Sea. Ay, hindi naman po. Iba naman po yan. Siyempre, asawa pa rin yan ng ating Commander-in-Chief. You have to protect her. No? Kasi auxiliary naman sila. So, ako po, isinerch ko kung ano yung ibig sabihin ng auxiliary. Philippine Coast Guard Auxiliary po sila, PCGA. Mamaya may magtanong sa akin, alam mo ba yung pinagsasabi mong auxiliary? Ano ba ang meaning niyan? Dito po sa LinkedIn, LinkedIn, Philippine Coast Guard Auxiliary, a non-proper organization management. Ang sabi po dito, this is a voluntary uniform non-government organization formed with a military structure and attached to the Philippine Coast Guard. The PCGA assists, the word assist, tutulungan, pagtulong, the Philippine Coast Guard in promoting safety of life and property at sea, protection of the marine environment, and such other humanitarian activities as may be directed by the commandant of the PCG. Sino po ba yung commandant na yan? Di ba ang pagkakaalam ko ay si Gaban, no? Yan po yan. Madami po. Di ba maalala nyo yung mga PCGA na balita ay purong mga retired Chinese officials? Tingnan mo yan, di naman mga Pilipino. Maganda na. Mga kababayan na natin, mostly at least nag-volunteer po ang ating unang ginang. Anong maiko-contribute ng ating unang ginang dyan? Her expertise as a lawyer. Di ba nakakatuwa yan? Pag uwi niya, tinan nyo larawan. Sir, yes sir. Si Pangulong Marcos, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Natawa siya, misis niya yun Ako yun. Papagalit ako kay asawa ko Do it again, you're so lousy. Di ba Laura? Bibiruin ko asawa ko. Make it smarter naman, Mami B. Lousy ang dating ng pagsaludo. Sombrero mo, di maayos. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos di naman, di niya alam kung ano gagawin niya, nakasaludo yung misis niya. Di saludo ka din. Si Pangulong Bongbong Marcos, smarty sumaludo. Di ba, Mami B, no? Smarty, ang galing sabi dito, ito pa speaking in a media forum on Manila, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela said the PCG auxiliary, volunteer is not usually deployed in the actual Coast Guard operation. Mag-a-assist lang sila if needed. If they, kung kailangan ng tulong ng Coast Guard, no? At kulang sa tao, silang tatawagin. Ayun po yung pagkakaalam ko, pagkakabasa ko dito. They are not actually deployed in actual Coast Guard operations. They are supporting different functions like coastal cleanup, humanitarian assistance. So, tama naman. But he said, Mrs. Marcos' act of wearing a PCG boosts the morale of Filipino sailors in the West Philippine Sea. Having the First Lady wear the same uniform that we wear is really something that we will boost the morale of our Coast Guard sailors deployed in the West Philippine Sea. Ayan po. No? Ang galing, no? Mainggit na yung mainggit. First time po sa kasaysayan ng ating Coast Guard na
nag-sign up po, nag-volunteer ang First Lady, which is a good gesture kay First Lady. Sa akin ang opinion ko diyan, she will render a legal advice kasi nga naman lawyer siya and educator po, no? Law professor po ang ating unang ginang. Okay, so may alam siya sa education. Yan ang dapat na tinatalaga as DepEd secretary, di ba? Okay, so sa mga bitter, sa mga asar na asar kay FL Lisa, yung sinasabi sa libro ni Kingmaker daw kuno na ng angkin pa, ng agaw pa ng word na Kingmaker. Di ba may Kingmaker na movie ang Rappler? Wala ka na bang maisip na title kundi sinabi mo Kingmaker ka? How? Di ba? You're a douche. Sabi nga ni Red, you're a douche. Di ba? Oh, sige, mainggit na lang kayo kung gusto nyo. Ha? Magpaka-bitter kayo. Kung ako sa inyo, ha? Magpakalunod na lang kayo sa gym bilog. Ano ibig sabihin nun? Lasingin nyo na lang ang sarili nyo sa pagka-bitter, no? Nakakaano po yan, nakakatanda ka agad yan. Tapos yan, pag sobrang tanda nyo na, alam nyo na, saan kayo papatungo? O, di ba? Saan kayo tutungo? Baka man, hindi nyo naabutin yung 6 feet below the ground. Di ba, Elora? O, ngayon, alis tayo kay Ninang Lisa. Punta tayo dito sa inyong First Lady na designated Delulong Syunga. Okay? Sabi kasi niya dito, nagsalita po siya doon po sa yung turnover ceremony ng aalis na siya as DepEd Secretary at ipapasa na yung baton kay Senator Angara, no? Siya na ang magiging DepEd Secretary, si former Senator Sonny Angara, which is yan ang may credentials, may kakayahan, no? Actually, may nabasa nga ako, parang sabi lang ni Angara, chicken lang tong problema. mani lang tong problema sa DepEd eh. Kasi merong word eh. Ha? Bakit ko nasabi yun? Pag nakita ko yung article, hindi ko lang kung na-save ko dito yung na-bookmark ko. Pero the word itself, you will think na parang wow, nagyayabang naman ito. Pero tingnan yung kakayahan ni Sonny Angara. Tignan natin. Let's give him an honeymoon stage o honeymoon phase ng 6 months. 6 months to a year. Let's give him that. No, tapusin natin yung school year ng mga kabataan. No, ano ang unang-unang i-implement na kautusan ng bagong DepEd Secretary. Pero layuan muna natin si Sec Angara. Sec na kasi tatay niya secretary rin dati ng education. Tingnan yung kinuha ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Mga anak ng mga dating sekretarya din. O di ba si Dar, si Estrella, di ba tatay noon, Dar din ng tatay ni Pangulong Marcos. O itong si Angara, secretary ng education din ng hindi ko alam kung anong rehimen naman yun, tatay niya. Di ba matatalino? Ito naman, ang sabi dito po sa GMA News Online, BP Sara, First Lady, had nothing to do with my DepEd resignation. Paano na to? Oy, mga didi shit. Paano na? Yung sinasabi nyo na nakikialam ang First Lady sa pamamahala ng kanyang asawa dahil ang Pangulong Bongbong Marcos ay under desaya, ito, basag naman kayo. Ano nangyari? Dalawa pong balitang pagkukuhanan natin nito, no, para talagang maiugnay natin, no? So, ano na, didi shit. Yung sinasabi nyong overbearing, yung sabi ni Kingmaker, sa libro niya, sabi ni Harry Mau daw nung natapos niya yung libro, isa sa mga napatunayan nila na ang First Lady are overbearing. Kayo pag sinabihan kayo na ang misis nyo ay overbearing nung ibang tao, what do you feel? Kayong mga husband. O kayo po na mga kababaihan na pag sinabing kayo ay overbearing, di ba? Magsabihan kayo ng overbearing kayo.
You're too much. Sobra ka. Ganun. Oh, di ba? Oh, sa mga katulad natin na hindi naman bright, ano ibig sabihin ng overbearing? Oh, wag niyong sabihin, sobra sa bearing ng gulong. Oh, di ba? Di ba? Wag niyo naman sabihin na, ang daming bearing sa ulo niya. Ano yun? Di ganun, katok. Niliteral mo ang meaning. Wag ganun. Di ba, Elora? Wag ganun. Walang ganun. Ang sabi po dito, ang overbearing is dominating. Mahirap kang pakisamahan kasi it's all about you. Too much alpha ka. Ganun. Ganun ang sinasabi ni Rocky. She is an overbearing woman. Domineering, no? A person, masyado siyang diktador. O, kaya sinasabi nila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay under desire. Paano nyo napatunayan? Sa maikling panahon ng pagsasama nyo sa campaign period, nasabi nyo na kaagad yan? You already judge the relationship of the first couple because, nakasama namin sila during the campaign. Nakita ko paano i-dominate. Paano i-dominate ni FL Lisa ang kanyang asawa. Walang masabi si PBBM, yuko lang, baw ng baw. Really? Ganun kaikling panahon lang? Sabihin nyo na, kailan nag-start ang campaign period? Yung nag-pull effect. O probably sabihin nyo, half a year? Really? Symbiotic relation. Meron talagang mga tao dyan na yung bang masyado lang mapang-unawa. Ayun ang tawag doon. To avoid confrontational conversation, to avoid the misunderstanding, one of you must know how to listen. Open-minded. Diba? Itong mga to, nakikita nila na si Pangulong Marcos cool, alam niyang tumanggap ng yung mga masasamang pananalita, mga masamang pag-uulag-ugali. Sasabihin nila, ay under desire. Diba? Sinabi naman na ni FL yan sa interview niya kay Katunying. Under desire si Bongbong? Diba? Kung under desire yan, yung mga dati nilang tauhan, kayo, kung meron mang mga tauhang umalis sa pamilya nila first couple, hanapin nyo. Baka maikwento sa inyo anong pag-uugali ng mag-asawa. Bakit may tumatagal ng 20, 30 years? Di ba nagkakaroon sila ng annual ceremony dyan, awarding? Ba't nagtatagal yung mga kasambahay nila? Ayaw ko pong tawagin katulong, medyo derogatory. Yung mga kasambahay nila, nagtatagal, nag-i-stay sa kanila, loyal sa kanila. Di ba? Kung masama ugali ni FL Lisa, ang makakapagsabi niyan ay yung close sa kanya, asawa at anak niya. Hindi naman kayo kasama 24/7. 'Di ba? Masyado kayong judgmental. Kaya nga ang nakita nyo lang yung cover ng libro. 'Di ba Kaya nga may kasabihan, do not judge the book by its cover. Judge it by its content. Kala nyo na naman sasabihin ko, no? Nag-aantay kayo, no? Ikaw dyan, Maritel, ha? Nag-aantay ka, ha? Walang ganun, Maritel. Nakuha nyo yung overbearing, close to dictatorial at dominating. Ayan, di ba? Kayo, tanungin ko kayo, dominating ba si FL Lisa? Kung ako tatanungin nyo, wala akong alam. Dahil di ko naman kilala ang pagkatao ni FL, Hindi ko naman talaga siya kilala. Maski na makausap ko siya, makasama ko siya ng isang araw, I cannot judge her. I cannot say, ay, ang bait mo. Ay, ang ganto mo. Until na talagang makasama mo siya on the long run. Di ba? Itong mga to sila, Harry Roque, si ganyan, nakita lang na umiinom ng alak, ganito. So what? Ay, ako mainom ng kape, Yung nga kay Mami Ping, sabi ko, inom ako ng red wine. Uminom akong red wine. Kagabi, nakikinig ako kay Mami Ping, Di ba? Kaya shout out sa mga single parents diyan, Ang hirap ng pinagdadaanan nyo, no? Wala kayong katuwang na magpalaki sa mga anak nyo, sa pag-aasikaso, sa lahat ng bagay, mahirap po maging isang single parent.
no? Kaya kudos po sa inyo. Pero sometimes kailangan magkaroon din kayo ng me time. Ano yung me time? Hindi uminom ka ng gym bilog. 'Di ba, Mami B? Oh, eto po. Ano ang sabi ni Sarah? Walang kinalaman ang First Lady sa aking pagre-resign. Kaya wag nyo nang gawa ng kwento. Oh, kasi sasabihin na naman, si FL yan. Ayaw niya kasi nagbitaw ng salita na bad shot na siya sa akin. Anong sabi ni Sarah? No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So sabi ko nga, hindi si FL to ha. Ang tinutukoy dito ni Tamilmil, yung dahilan. Ha? Kung kailangan ng sit down kasi hindi isang rason lang. Yan. Kaya natin to binabasa para maire-relate natin ito dun sa previous vlog natin. Nagkabuhol-buhol na siya ng maraming rason. Ayan. Kita nyo? Naalala nyo yung pangalawang sinabi niya sa quote card na pinakita ko sa inyo nung last premiere natin? Nagsabi na ako ng rason. Nung nagsabi siya ng rason, sabi niya, kala nyo joke or bomb threat. Some of you miss the point. If you don't understand it the first time, you don't deserve an explanation. Dito, sinasabi niya, kailangan tayong mag-sit down kasi hindi lang iisa ang rason. Nagkabuhol-buhol na siya na maraming rason. Ang tanong, ano yung rason? Or reason? Just give me a reason. Naalala mo, Maritel, yung awit na yun? Just give me a reason. O, di ba? Ang ganda nun. Ano ang kanta nun? Elora, anong kanta yun? Just give me a reason. Just to be enough. Ang gandang duet nun Di ba? Nakalimutan ko yung umawit Maritel. Elora, hanapin nyo nga yun. Ha? Nagbigay siya ng reason. Kanino? Binigay mo kay presidente? Ang presidente, dinibulge ba sa media? Hindi! Kulang yung sinabi mo, kaya ikaw ngayon ay na-scrutinize, kaya ngayon ikaw ay nabas gaga. Kuha niyo yung point ko? Tanungin ko kayo. Nakuha niyo yung point ko? Walang kinalaman si FL sa trabaho nila ni Pangulong Marcos. Wala. So, ibig sabihin dito, pinapatunayan lamang ni Tamilmil na hindi nakikialam ang First Lady sa trabaho ng Pangulo o ninumang mga sekretaris. Ang pakialam ng FL Lisa natin ay yung inatasang trabaho sa kanya sa Office of the First Lady. Ano yun? Ano ba ang advocacy ng ating FL Lisa? Education, culture, health. Sinabi ko na yan Hindi nyo lang pinanood yung ko kay FL yung sa Tater magazine. Education, culture and arts, and health. Education, gusto niyang tulungan si BP kasi nasa education sector si FL aside from practicing law. Actually, hindi nga siya nagpa-practice ng law Nagtuturo na lang siya 'Di ba? Yung sa culture and arts, tingnan nyo yung sa Intramuros, sa Pasig River. I think, i-rehabilitate yung post office sa Manila, nasunog. Health, di ba yung Love for All, ilang mobile units ang pinamimigay nila. Di ba? Kung si Sarah, she asked for help from FL sa education, wala namang masama. Di ba? Kasi galing to sa educational sector Pero sabi ni Sarah, hindi siya nakikialam, wala siyang pakialam sa trabaho namin. Galing na yan sa BP. Duterte yan. Mga gonggong na lang kung di pa maniniwala yung mga minions nila. So anong rason niya? Probably sinabi niya kay Pangulong Marcos, pero hindi naman dinibulge sa media. Edi sinungaling ka. Nagbigay ka ng rason, pero hindi sa media. Binigay mo siguro kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang Pangulo naman, di naman magsasalita yan. He will let you do your bidding. Ikaw dapat ang nagbigay ng rason sa media kasi tinatanong ka, you are being questioned, pero anong sagot mo?
nagmamaldita ka, nagkakaren ka, nagbiyats-biyats ka doon. O di siyempre, bira-birahin ka ni Tokis. Di ba? Ikaw ba naman, Maritel? Tanungin mo anak mo, sinasagot ka ng pabalang, what you gonna do? Di ba? Ikaw, Elora, sagot-sagutin ka ng anak mong ng pabalang, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Di ba? Oh, sabi niya, kailangan pa daw ng sit down. Eh di gago, sinungaling. Di ba? Para daw malaman natin yung mga rason na nagkabuhol-buhol na, kailangan mag-sit down at malaman natin. Hindi lang ng paulit-ulit, kailangan malaman mo na kaagad ng first time. Eh di mag-sit down ka. Ibigay mo sa amin yung reason. Yun lang naman ang gusto namin. Bakit ka nag-resign? Hindi ka naman pinaalis. Di ba? Oh, yan ang isipin ninyo. Oh, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Mali-mali naman yung aking analisa. Tingnan natin yung second quote card niya dito sa Impact Leadership para naman makita nyo yung sinasabi ko. Ha? Ito. Nasaan ba yun? Ayan. Nagsabi na ako ng rason, o di ba? Kanino niya sinabi? Tapos sasabihin niya, kailangan mag-sit down tayo para malaman mo yung rason. Kasi nagkabuhol-buhol na sila. Nagsabi is past tense. Tapos ka nang magsabi ng rason. Kanino? Kay Pangulo? Pero yung pinatutungkulan mo dito na hindi ka na magpapaliwanag at kung hindi mo makita, hindi mo maintindihan for the first time, you deserve an explanation. Kanino mo binigay yung rason? Kasi kung binigay mo in public sa media, they will not follow through with the question why you will not attend the SONA. Alam na nilang rason eh. Why did you quit? Bakit mo sinabing ikaw ay DDS o yung designated dilulungso nga? Di ba? Sipin mo yan. Oh. Kaya nga, hindi niya maintindihan eh. Iniisip niya, yung pinagsabihan niya ng rason, sasabihin sa madlang people ay hindi naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang spokesperson mo eh. Ano, utusan mo pang Pangulo na siyang magbigay ng reason para sa'yo? No way! Magiging bad. Lalo ang imahe ng Pangulo. Sasabihin, Marites. Ba't mo sinabi? Di ba ganon? Dapat ikaw na. Sa'yo galing yan eh. Maski na ako eh. Why should I say? Ask her. Why me? Di ba, Elora? Siya, sinasabi ko rin kay Elora yan. Tanungin mo lang siya, bakit ako? Hindi naman ako spokesperson yan. Di ba? Oh, kahit talaga, nakukuha niyo yung point dito sa sinasabi niya. Kailangan ng sit down kasi hindi isang rason lang. Oh, hindi lang pala isang rason. Nagkabuhol-buhol na, parang spaghetti. Oh, di ba? Tapos sasabihin niya, nagbigay na ako ng rason. Oh, ibig sabihin, isa lang yun. Ang gulo. Mentally unstable siya. No? Tayo naman, no, tulad ng sinasabi ko sa inyo sa LS, dito ko sasabihin na nakalimutan ko sa premiere. We are lost in translation. Nawindang tayo eh. Kasi, sabi niya, nagbigay siya ng rason. Tapos you miss the point. Tapos hindi mo maintindihan. You don't deserve an explanation. Ha? Are we lost in translation? Kumbaga, sabi lang ni Sara Duterte sa atin nung mga ganon, fuck off. Shut up. Pero dito, binuka mo bibig mo, o tingnan mo, hindi lang pala isang rason, spaghetti reasons pa pala yan. Just give me a reason. O, diba? Hanapin ko ngayon, just give me a reason. O, sige nga, alam nyo ba kantahin yan ni Laura? Just give me a reason lyrics. Oh, sige. Just give me a reason, just a little bit enough. Just a second, we're not broken, just bend, and we can learn to love again. Ay, love pala to, Elora. Ay, nako. Bahala ka na dyan, Elora. Love palang usapan dyan. Oh, just give me the reason. Oy, Tamil Mil, I don't wanna sit down with you. Probably,
I will not be lost in translation kung alam mo talaga yung sasabihin mo. I don't need a further explanation kung malinaw ang rason mo. Di ba, Elora? Oh, ngayon ha, sinasabi niya, pinaninindigan niya, walang kinalaman si FL. Tapos sabi niya ba, in fact, it is with a heavy heart that I leave the Department of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa DepEd. Gago, bakit ka nag-resign? Gano'n naman talaga. Meron talaga akong regrets dahil gusto ko talagang tapusin kung ano man yung dapat deliverables ng Marcos administration mula sa DepEd. Bakit nga di mo ginawa? Kasi, mga kababayan, eto yan. Ha? Eto. Iko-connect natin ito dito sa Manila Bulletin kasi wala po ito sa GMA News, yung headline na yon. Ayan po, oh. Bakit nag-resign siya? Kung mahal mo, bakit mo iiwan? Di ba, Elora? Bakit? Pag mahal ka, hindi ka mapuntahan dyan. Di ba, Red? Oh, di ba, Ai-chan? Kung may nagmamahal kay Ai-chan, ay pumunta ng Japan. Ganon. Sino pa? Sino pang mga single dyan? Ha? Huwag niyo ako tanungin, ha? Mami B. Kami nila, Mami B, double. Double na kami, double. Kaya hanapin nyo ni mga single dyan. Ha? Pag mahal nyo talaga, gustong-gusto nyo, kayong mga lalaki, huwag kayong gumaya kay Jan Estrada. Ha? Hindi nakukuha lang yan sa tipuno o sa gwapo. Ha? O sa haba ng dila ni Jan Estrada. Di ba? Sincerity, puntaan mo! Di ba, Red? Oh, ayan sabi sa Manila Bulletin. Personal. Work. Love for country. Ayun. Inexplain niya na bakit daw siya nag-resign sa Marcos cabinet. Ayan. Kasi dito, kaya siya nag-resign, mukhang hindi niya nagugustuhan o hindi na-fulfill ng Pangulong Marcos kung ano yung napag-usapan nila prior to their tandem. Mukhang si Pangulong Marcos ang sinisisi niya ngayon. She is putting the blame now to the Marcos administration. Ayun yun! Hindi po ako sa palpak. Hindi ako palpak na DepEd Secretary. Hindi lang tinupad ng Pangulong Marcos kung ano yung napagkasunduan namin. Kasi ito po, babasahin ko sa inyo. Ayan, oh. Ano siya? Ano siya? Parang linya to ni Tambalina. Oh, Elora. Style Amy. Ano siya? Mayroong personal sa aming dalawa. Ni President Marcos? Ano ba yan? Which stems from iyong napag-usapan namin bago ako pumayag nung tumakbong vice presidente. Sabi ko na sa inyo no? Kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos base dito sa binasa natin na personal. Una, personal. Kasi mukhang hindi natupad yung napag-usapan nila bago siya pumayag na maging vice. Promises broken. Kasalanan ng Pangulo. Yun. Hindi ako ang may kasalanan. Sisihin nyo si PBBM. Yan. Simpleng diversion. Simpleng deflection. Hindi ako ang incompetent. Hindi. Kaya ko nga pamunuan niyang DepEd. Kaso, hindi naman tumupad itong si Bongbong sa usapan namin nung bago kami magtandem. Ayan. Kaya sisihin nyo si Bongbong. Kaya nagkaganito ang DepEd, kaya ako nag-resign. Ayan. Oh, next, personal Dahil lang sa personal, sinacrifice niya yung DepEd, sinacrifice niya ang NTF-ELCAC. Sisihin nyo si Bongbong Marcos. Yun. Siraan niya, simpleng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong kasalanan. Ang may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nyo ako binibira? Isa sa reason niya, personal. Diba? Hindi nakapag-deliver
Sa pangako si Bongbong Marcos. Eh bakit kayo? Yung kampo nyo. Di ba? Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Care to elaborate? You don't understand the first time? You don't deserve explanation. Hey, you bitch, I already understand it. Di ba, Elora? Next! Di ba sabi niya, personal, work? Ayan, ito na yung work. Mayroon siya sa trabaho at meron siya sa bayan. Wow! Ano naman yun sa trabaho? Pinipersonal mo ang trabaho? Mahaba siya na ikwento. Tangina naman. Bitin na bitin ako. Wow! Nakakabitin, di ba, Elora? Kayo ba? Payag ba kayong mabitin? Mami B, payag ka bang mabitin? Anong gusto mo, Mami B? Ha? Pagbitin ka? Magpabitin ka na lang? Yung pabitin, hahampasin. Doon mo na lang ilabas yung galit mo dahil bitin na bitin ako. Wow! Gary B naman ngayon. Di ba? Mahaba na kwento and we will need a sit down. Ako, putang ina naman. It's a long story and we need a sit down. Tungkol daw sa trabaho at sa bayan. Ano naman yung para sa bayan? Ano, itigil ang pakikipagbaka sa West Philippine Sea? Huwag makikampi sa mga Amerikano kasi magagalit ang amo mong inchik. Ano ba talaga? Ang puntod ko dito, mga kababayan, yun lang daw ang reason eh. Personal, trabaho, at love for the country. Wala ka nang mabigay na issue para statement para sa West Philippine Sea, love for the country. Eh di FU. Ang punto natin dito, mga kababayan, wala siyang kasalanan. Malinis siya. Malinis ang kanyang konsensya, Mami B. Dahil hindi siya bitin. Ba't hindi siya bitin? Tigang siya. Elora, natuyot siya. Bakit siya natuyot? Dahil sa failed promises ng Pangulo bago silang magtandem yung napag-usapan. Eh di kung ganun pala, di sana bumitaw na rin yung Cebu Governor kasi siya ang nagtandem eh. Ano ba? Yung napag-usapan nyo ng Pangulo, ano gagawin? Ikaw ang magiging defense chief? Buti nga hindi ka naging defense chief eh. Kung hindi, wag, tanggalin ang BRP Sierra Madre. Yari na, Elora. Wala na tong anungin. Anong tabi ni Dingon? Anong tabi ni Digong? Ano yun? Assuming? Assuming? Ano ba yun, Elora? Assuming? Kay, ano ba yun? Ayungin. O, ayusin nyo kasi. Di ba? Wala pala nga siyang kasalanan eh. Kasalanan pala ni Pangulong Bongbong Marcos lahat eh. No, ang galing ng deflection. Ang galing ng yung tama, deflection. Wag ako. Wala akong kasalanan. Malinis ako. I'm like a virgin. Touch for the very first time. Di ba? Ang kulit mo to, Kisa. Yun po, nako-connect natin. Bigla na lang lumalabas sa aking utak, no? Diba? Ay, nako. Grabe, mga kababayan. Ay, ewan ko. No? Tapos daw dyan, ang sabi niya, eto, no more Senate bid for Rodrigo Duterte and Sons. Ang sabi naman niya, that remains to be seen. Oh, talagang kinokontra niya yung tatay niya. Di ba nagbitaw siya ng salita na 3 Duterte ang tatakbong senador. Ay sabi ng tatay, ay hindi na. Anong sabi ngayon ni Sara? Kinokontra niya tatay niya. It remains to be seen. Kasi sabi niya, pabago-bago naman ang takbo ng utak ng tao. Malalaman na lang natin pag nag-file na sila ng candidacy. At the same time, kinausap daw siya ng Pangulo bago siyang mag-resign kung pwede daw tumulong sa administrasyon para sa mga senatorial candidates. Pero, tumanggi siya. Kasi nga, personal na eh. Ayoko na sa iyo. Kaaway na kita.
We're not friends anymore. Ganon. Ganon din daw yung sa tatay niya. Inaakag din siya ng tatay niya, kasama ng PDP kung pwede. O anong sabi niya? Kailangan ko muna kasi pag-isipan kung ano ang direksyon ko sa midterm election sa susunod na to, kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung ano ang gagawin sa midterm election. So, ayan. However, makikipag-usap daw siya after ng SONA kay Bongo at Ronald de la Rosa para sa re-election. Kayo ba'y boboto nyo pa tong dalawang to? Na ang tanging interest lang ay protektahan ang mga Duterte? Hindi nila isinusulong ang kapakanan ng taong bayan. Si Bongo, yung mga ganyan, pa-epal lang yan, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Okay? So dito, ang rasons, kita mo yan, Kuya Danny? Rasons or reasons in English. Personal, work at love for the country. Talaga siningit ang love for the country? Maniwala kayo? Ha? Kayo nga na taga Palawan dyan, love for the country daw? Wala nga kayong statement sa Pogo na mga inchik ang major culprits. Wala kayong statement sa West Philippine Sea. Tapos, love for the country. FU pala kayo, di ba? Ngayon, ito sinabi niya, Manila Bulletin pa rin. Despite absence, Sara Duterte to monitor Marcos Sona in Manila. Bakit mo pa imo-monitor? Ha? Bakit hindi ka na lang kasi umattend doon? 'Di ba? Daig ka pa ni Linlin eh. Ha? Buti pa si Linlin eh. Nakakahiya ka naman. Pinanindigan mo na rin lang naman. Di wag mo nang panoorin ng SONA. Ano? After SONA, magbibigay ka ng rebuttal mo. Feeling opposition kayo. 'Di ba? Monitor niya daw. Diyan daw sa Maynila. Wala naman kaming pake. Ano ka na eh? Damage good. 'Di ba? Huwag ka nang pakieme-kieme. Ito pa, mga kababayan ha. Talagang nagpapa-importante. No? Wala akong kasalanan. Si Pangulong Marcos ang may kasalanan because he did not deliver kung ano yung napag-usapan namin. Ano yung napag-usapan ninyo? Care to share? 'Di ba sabi nga nila Elora, sharing is caring. 'Di ba Maritel? Sharing is caring. Care to share, hindi yung hobby mo. Sa iyo lang yan. Ayoko niyan. Ang gusto ko yung sariwa. Kayo naman. Wala na yan eh. Bakit pa kasi kayo yung mga mahilig yung mga bit-ngabit, mang-agaw ng jowa. Mga awa ng jowa at kabit. Mga na yan. Bilasa na yan. Hanap kayo ng fresh. Sabi nga ni Madonna, like a virgin. Di ba Maritel? Kayo talaga? Ang hina nyo kayong mga ibang lalaki dyan eh. Ano bang gustong-gusto nyo? Yung, ewan ko sa inyo. Ay, nagbibiro lang tayo now, ito pa gusto ko ipakita sa inyo. Nagmamaktol si Gaga. Feeling, valuable siya. Feeling indispensable siya. Alam niyo ba ibig sabihin ng indispensable? Ano yan? Indispensable. Diba sa trabaho nasasabi yan? Indispensable. Ayan. Indispensable meaning absolutely necessary, essential, importante ka. Pag sinabing you are dispensable, wala yung in. Tanggalin nyo yung in. Sabihin nyo sa kanya, Sara Duterte, you are dispensable. Di ba, Elora? Everybody there are dispensable. What do you mean by that? You are replaceable. Anytime pwede kang sipain. Hindi ka mahalaga. May papalit at papalit sa'yo. Pero if somebody told you you are indispensable, importante ka. Ikaw ang may expertise kaya hindi ka pwedeng tanggalin. Tulad ng mga nurses, tulad ng mga frontliners. Yun talagang ang kagalingan mo ay kailangan sa kumpanya. They cannot find somebody like me. Ganon. Di ba?
Yun ang maganda. Very uploadable yun. Nakakataba ng puso yun. Pero ano tong sinabi ni Fiona? Ha? Nagpapapiling indispensable. Quote card. Hindi na ako mag-serve in another cabinet post sa Marcos administration. Piling naman. Mag-o-offer pa sa kanya after mag-resign ka? After na makita ng Pangulo na wala kang ginawa? Ang sabi ng Pangulo kay Angara, 100% kaya niyang gampanan ang pagiging sekretary ng DepEd. May talino, may pamamaraan. Oh. Tapos ikaw, nag-resign ka? Ano ang estado ng Department of Education? Ha? Unaccomplished, unfulfilled projects. Wala, hindi mo natapos, ikaw na rin nagsabi. 'Di ba? You want to deliver but you failed. It is a failed task for you. Bagsak ang grado mo, pinapaganda lang ng mga survey. 'Di ba? Yung sinasabi nilang +2, ang angat mo, yung sayo continuous dip eh. Hindi siya constant, variable yung sayo. Oh, tapos nagbubunyi ang mga minions niyo, no? Si Bongbong -2, we. Ang kay Pangulo ay constant. Kung hindi nyo naintindihan yung constant and variable, search the meaning. Ayan. Nagpapapiling importante po siya. Hindi na ako mag-serve. That's finality. Ha? Panindigan mo yan. Diba? Sa cabinet post sa Marcos administration, di wag. Hindi naman kailangan. Ano ba nagawa mo sa DepEd? Puro plano. Walang natapos. Diba? Ano lang ang sabi sa'yo ni Lenlen? Another one. Sa dulo, ang pinakamahalagang konsiderasyon para sa akin ay simple lang. Kung ito ang pagkakataon para matigil ang patayan ng mga inosente at mapanagot ang mga kailangang managot, papasanin ko ito. Kaya tinatanggap ko ang trabaho na binigay sa akin ng Pangulo. Tingnan mo. Tinatanong nila ako kung handa ba ako para sa trabahong ito. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Tingnan mo. May isang loser, si Tamilmil, may isang optimistic, si Lenlen. 'Di ba? Nasaan diyan ang mas matured? Sa bagay, mas matanda naman si Lenlen. Pero politically matured, si Lenlen. Ito wala eh. Because of, pinapairal niya palagi ang personal feelings niya. Ganun po siya. Pag ganun palagi ang pinaiiral nyo, you did not grow up. Personally and professionally. You stuck in that immaturity, in that childish attitude of yours. Nandoon kayo, when I was a child, I act like a child. When I was adult, I still stuck in the childish attitude. Ganun po yun. Diba? Tama, mali. Kaya ito, sinasabi ko paulit-ulit, entitled biatch. Political immaturity, childish attitude, laging personal ang sa kanya. Come on. You entered politics, you must know how to play the game of politics. Laro-laro nyo yan. Tapos yung sinasabi niyang, it remains to be seen, yung mga Duterte tatakbo. Laro nyo yan eh. Sinabi mo tatakbo. Sabi nung tatay, hindi. Tapos ganito na naman. Nanggugulo lang sila, but in the end, we will find out dun sa filing ng COC. Ganun lang yan. Kaya yung mga political analysts, alam na nila yung laro ng mga Duterte pagdating sa ganyan. Kita nyo? Hindi niya kasalanan. Bakit siya nag-resign? Kasalanan ni Pangulong Bongbong kasi hindi nag-deliver sa pangako sa kasunduan bago pa sila magtandem. Sa work daw, ano trabaho mo? Dahil wala kang CIF, kulang ka sa pondo? Ganun? Tapos love for the country, in summation of those three? How? Paano ka nagmahal sa bayan? You cannot defend our country against this aggressive harassment, bullying of those Chinese Coast Guards sa ating mga Rory mission at mangingisda. Sa mga pogo, sa criminality, wala. Diba? Wala kang statement. Huwag nyo sabihin sa akin na yung sinasabi niya na okay na yung sinabi ni Congressman Pulong. Hindi. Bakit yung ibang mambabatas, yung mga ibang official, hindi naman sila parte ng DND, hindi sila parte ng DFA. Pero nagsasalita because they, as a Filipino citizen,
they are concerned. They are voicing out their concerns at yung pagmamahal sa bayan dahil sa pagkampe sa atin. Kayo wala, tamilmil talaga kayo. Bakit? Malay nyo na. Malaki ba? Malaki na ba ang gastos ng China sa inyo? Eto, singit na natin to ha. Yung mga nagsasabing patay na daw pala si Digong, buhay na buhay pa daw. Buhay pa yan. Masamang damo, matagal mamatay. Kayo naman, totoo po yung adage na yun, no? O yung old cliche na yun. 'Di ba? Ayan ang sabi ni Bongo, yung kanyang dakilang julalay na inchik. Ex-President Duterte is alive and eating. Ayan hindi daw kicking. Sabi naman, hindi nasisipa yan. Baka iba nang kumikik dyan. Baka blue pills na yan, no? Alive and eating daw po kasi nag-post ng picture si Bongo sa kanyang Facebook account na ayan, kumakain daw si Duterte, magsisimulang kakain. Kumakain pa si Prime Minister ni Baal. Ayan ha, patunay lang na buhay pa siya. Matagal pong mamamatay ito kasi kukunin pa ito ng ICC, mga kababayan. Kailangan niyang lumakas, kailangan niyang magpalakas. Mag-Yakult ka. Digong, kung ako sa'yo, mag-Yakult ka. Oo. Bigyan mo lang ng magandang modelo dyan si Digong. Buhay na buhay yan. Baka bigla pang makalimutan niya yung baston niya dyan. Sabi ni Bongo, alive and eating. Yan ang sagot ni Bongo sa mga kumakalat na fake news ngayon ukol sa kalagayan ng dating Pangulo. Yan, sino ba nagpapakalat? Di ba kayo rin lang naman yan? Wala daw siyang sakit. Wala naman akong sakit at feeling ko hindi naman ako mamamatay ngayon kaagad. Hindi pa. Hindi pa. Buhay pa yan. Mabubuhay pa yan. Kasi hindi pa tapos yung kailangan dumating pa yung sinasabi ni Trillanes na warrant of arrest. Di ba? Kayo po mga kababayan ang masasabi nyo. Diyan sa sinabi ni Tamilmil na personal, work at love for the country. Ayun daw yung mga reasons. Pero hindi niya ma-elaborate kasi iniisip niya, nasabi niya na. Hindi niya nga masabi. Sabi niya, kailangan upuan natin dahil parang spaghetti na, labo-labo na, nagkabuhol-buhol na. Pero hindi pa rin malinaw. Pero sabi niya, personal, work at love for the country. At sa mga tatlong bagay na yan, dinideflect niya ang blame ngayon sa Pangulo. Kasi hindi nag-deliver. Hindi tinupad ng Pangulo yung usapan nila. Ayun. Because of her immaturity, childish attitude, and pagiging biatch, entitled bitch, spoiled brat. Ayun, nag-resign. Hindi na daw siya tatanggap pa ng cabinet post. Di huwag. At buhay na buhay po yung tatay niya. At walang kinalaman si FL Lisa sa pagre-resign niya. Yan mga gonggong na didisyet. Baka anong naratiba na naman ninyo. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.